una pong gusto kong malaman tungkol dito sa pagtatakda ng 58 pesos na maximum suggested retail price ng Department of Agriculture. Ano pong pinagbasihan ng inyo pong ahensya para itakda po ito sa 58 pesos? Unang-una po, base po kasi sa datos na hawak po ng ating kagawaran, ay nakitaan po kasi na ang presyo po sa merkado ay masyado pong mataas considering po yung world or global market price po ng bigas at saka po nalaman naman po natin or alam po nating lahat na bumaba din po yung taripa pero ang presyo po sa merkado ay mataas po talaga versus din po sa landed cost at kinonsider na rin po yung maaari pong kita ng ating pong traders at retailer. Pero mataas pa rin po ang presyo. Oo, dito po sa 58 pesos na sinet nyo po na MSRP for imported rice, magkano po ang kita dyan ng mga importers natin, maging ng mga retailers po Opo. natin? Opo. Sa hawak po na datos ng DA is umaabot po ng mga 10 piso po ang pwede pong kitain ng ating mga retailers. Base po dyan sa mga datos na hawak ninyo. For the retailers, for the importers po, magkano po ang kikitain nila dito sa 58 pesos? Depende po ito kung magkano po nila pinasa sa ating mga retailer. Pero sa ang kwenta po kasi ay ang landed cost po natin is mga 40 pesos po. Mga ganun po. Around that price po. Oo, so mga 18 pesos po kung sakali ang kikitain nitong mga importers natin. Ang tanong din po kasi ng ilan, dito po sa isinet yung MSRP, bakit hindi po kasama yung local rice? Bakit po imported lamang? Kasi po gusto rin naman po nating protektahan yung ating local rice industry at atin pong mga farmers. Kaya hindi po sila isinali. Yung mga imported lang po talaga. Pero ma'am, di ba po sa presyohan po natin ngayon, dun po sa inilalabas din po ng DTI from time to time, kung makikita po natin, halos wala pong diferensya yung presyo ng imported at ng local rice. So, yung pagiging yung pong goal ng ahensya na mapababa yung presyo nito, baka hindi po ganoon ang mangyari kasi ang gagawin po ng mga nagbebenta ng local rice, baka isunod lamang po nila yung presyo na isinet ng DA sa presyohan naman po ng lokal na bigas dito po sa bansa. Ang nabanggit mo po ay isusunod po ng ating local price retailers yung presyo ng makikita sa mga imported rice. Po ba kung ang aking intindi? Yes po, pwede pong ganoon ang mangyari. Ang objective naman po or yung layunin po kasi ng pagbibigay ng MSRP is bantayan po talaga yung presyo ng ating pong imported. Kung magsabay man po ang kanilang presyo ayon po sa ating monitoring is okay lang po yun kasi sa ngayon po is hindi po muna natin gustong i-impose itong MSRP sa mga local dahil nga po ng gaya ng nabanggit ko, pinangangalagaan din po natin ang ating local farmers. Para maayos po sana ang Kung kita nila kung sakali sakali. Opo, kung sakali naman pong makitaan ito sa base po sa aming pag-iikot, kasama din po dito ang DTI na meron pong makikitang profiteering, ay maaari naman pong maaari pong magreklamo kung meron pong makitang sobrang pagtaas naman din po ng presyo. Yun po sa sinasabi ninyo, parang ang dating po, inuna lang natin yung imported rice on MSRP, but sooner or later kung sakali man na makita na may malaki din ang patong ng mga local retailers o ng mga retailers sa local rice, posibleng magkaroon din po ng MSRP sa lokal na bigas. Ganun po ba iyon, ASEC? Sa ginawa pong pag-aaral ng kagawaran, hindi po namin talaga tinignan ipataw po ang MSRP sa ngayon dahil malamang susunod naman din po sila sa kung ano man po ang magiging prevailing price ng bigas sa merkado dahil alam naman po natin na tayo po as consumer kung mataas siya ng isang bigas is doon po tayo sa mababang presyo. Ang pula po kasi dito ng iba, 58 pesos ang MSRP, pero baka mataas pa rin po yun para sa ilang imported rice na baka mas mababa talaga ang presyo dyan sa 58 pesos. Paano po ba natin minomonitor na yung mga binibenta ng retailers po natin are really imported
at paano din po natin minomonitor na nakakasunod po sila dito sa MSRP? Though days pa lang naman po ito simula nang naipatupad. Nagkakaroon po kasi ng pag-ikot ang DA. So, katulong naman din dito ang DTI. So far naman, ginawang pag-iikot at monitor po namin ay marami naman pong sumunod doon po sa presyo na tinakda po. Usually po, ang presyo po na nakita namin is as low as 51 pesos or 57 pesos. Kung meron naman pong tumaas ng 58 ay kakaunti lamang po ito. Nung sinimulan po natin ito ng Monday ay dalawa lang po yung nakitaan natin na mas mataas po sa 58. Sa ilang palengke po yung inikot po ninyo na dalawa lamang po ang nakitaan? At kung sakali po, ano pong gagawin natin dito sa mga retailer na hindi po susunod sa MSRP? Meron naman po tayong batas sa price up po at kung ma-consider po itong kung nagkaroon po ng deklarasyon ng abnormal situation, pwede rin po itong ma-consider as economic sabotage. Mabase po ito sa gagawin pong pag-iikot ng bantay presyo at makikipag-coordinate po tayo sa DTI kung sakali pong meron pong lumabag po dito sa ating pong MSRP.